Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Huwebes, mga kabrigada, May 13, 2021. Kami po ang inyong mga lingkod, Kabrigada Glenn Parungaw. At Kabrigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, lumakas po sa isang tropical depression ang low pressure area na huling namataan sa silangang bahagi po ng Davao City. Tinawag ng Pag-asa ang nasabing weather disturbance bilang krising. Base po sa huling tala ng Pag-asa ay namataan ng krising sa layong 430 kilometers silangan po ng Davao City. Taglay ang lakas ng hangin pumapalo sa 45 kilometers kada oras at pagbugsong aabot naman sa 55 kilometers kada oras. Dahil dyan ay sinabi po ng Pag-asa na asahan ng maulan at mahanging panahon sa Davao Region at Surigao del Sur. Nagbabala rin ng Weather Bureau na posibleng makapinsala ang bagyo sa mga infrastruktura at pananim dahil po sa katamtaman hanggang sa malakas na hangin, pagbaha at landslides, bunsod ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Makararanas naman ang natitirang bahagi po ng Mindanao ng kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa trough ng krising. Naitaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro at eastern portion ng Agusan del Sur. Brigada Balita. Mga kabrigada, tanggap tayo ng report. Sina Secretary Jokno at Calida, highest paid government officials para po sa taong 2020. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada Live Report. Ng Commission on Audit o COA sina Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Benjamin Jokno at Solicitor General Jose Calida bilang highest paid government officials para sa taong 2020. Base sa COA 2020 report on salaries and allowances on government officials, lumabas na bahagyang mas mababa lamang ang net pay ni Calida na 15.66 million kumpara sa 16.95 million na nakuha nito noong 2019. Gayunpaman, sapat na ang nasabing halaga para maging second place ito sa listahan. Mula naman sa ikatlong pwesto noong 2019, umangat si Jokno sa first place na may net pay na aabot sa 19.79 million mula sa 15.45 million. Ang highest paid official naman noong 2019 na si United Coconut Planters Bank o UCPB board member Hifianio Macadaig Jr. ay bumagsak sa ikasyam na pwesto na may net pay na aabot sa 13.22 million mula sa dating 20.48 million. Nagbitiw si Macadaig bilang UCPB President at Chief Executive Officer noong July 2019 dahil anya sa personal reasons. Nasa ikatlong pwesto naman si UCPB Executive Vice President at Group Head Eulogio Catabran III na may net pay na 15.46 million mula sa 15.10 million o fourth spot noong 2019. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka. Ito si Kabrigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Coronavirus Disease 2019 News Update. Mga kabrigada, inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ahensya ng gobyerno na tukuyin ang mga savings nito sa kani-kanilang mga alokasyon sa ilalim ng 4.1 trillion peso 2020 national budget na pwedeng magamit bilang karagdagang pondo para sa COVID-19 response ng gobyerno. Nakasad ito sa ilalim ng Administrative Order 41 na tumutukoy sa savings bilang mga alokasyon na hindi naging obligated bilang resulta naman ng completion, final discontinuance o abandonment of programs, activities or projects na otorisadong mapaglaanan ng appropriation. Mababasa sa AO 41 na kinakailangan ng mas malakas na government-wide response at recovery measures sa gitna ng pagdami
ng COVID-19 cases sa bansa, kabilang na ang iba't ibang uri ng socio-economic relief at assistance sa mga apektado ng pandemya at sa imposition ng mas mahigpit na level ng community quarantine. Ipapasa naman ang ulat para sa mga nasabing portion o balances ng release appropriations na duly certified ng Head of Agency at ng Budget and Finance Officers sa Department of Budget and Management sa loob ng 15 araw mula sa panahon ng effectivity ng AO41 na inisyu ng Pangulo noong May 12. Bilang basihan naman ng certified reports na ipapasa ng mga ahensya, ay dideterminahin ng DBM ang halaga ng pwedeng maideklara bilang savings sa ilalim ng 2020 national budget. Iko-considera naman ng DBM ang extension ng availability ng appropriations hanggang December 31, 2021 at pati na rin ang mga aktual na deficiencies at ng kahit na anong existing item ng appropriation sa pambansang pondo na kailangang ma-augmenta. Kung kinakailangan, ay kabilang na rin dito ang items ng appropriation para sa provision ng emergency subsidies sa mga low-income households at disadvantaged o displaced workers na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, mas mahigpit na screening inirekomenda po ng DOH para sa mga biyahero mula sa Middle East. Kabrigada Jen Bayot, ibrigada mo! Brigada Live Report. Inirekomenda ni Health Secretary Francisco Duque III ang mas striktong border controls para sa mga biyahero na manggagaling sa gitnang silangan. Ito ay matapos na ma-detect ang Indian variant ng COVID-19 mula sa dalawang Pilipinong seafarers na nanggaling mula sa Oman at United Arab Emirates noong nakaraang buwan. Ipinunto naman ni Duque na nakikipag-ugnayan na rin siya kay World Health Organization Country Representative Ravindra Abiasinghe para sa naturang rekomendasyon. Naniniwala naman ang mga miyembro ng Department of Health Technical Working Group on New Variants of COVID-19 na makakabawas sa pagpasok ng bagong variant sa Pilipinas ang panibagong testing at quarantine protocols para sa inbound travelers. Base sa kasalukuyang protocols ay ipinapadala ang mga biyahero sa isang pasilidad para sa 10-day quarantine at swab test sa ikapitong araw. Sakaling magnegatibo ang biyahero ay pwede na itong makalabas sa pasilidad sa ikasampung araw, ngunit dapat nitong kumpletuhin ang huling 4 na araw ng quarantine sa kanilang mga local government units. Yan ang report at ng Guard C. Calcium Ascorbate, katawang healthy achieve sa Guard C. Ito si Kabrigada Jan Bayot, ang Brigada News from Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Natanggap na ho ng Pilipinas ang ikalawang batch ng 15,000 doses ng Sputnik V COVID-19 vaccines mula po sa Russia. Dumating ang mga bakuna sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City bandang alas 9 kagabi. Sinabi po ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na ang 15,000 doses na na-deliver sa bansa ay bahagi po ng Component 2 o ng second dose ng Sputnik V. Ayon sa FDA, ang mga bakuna na gawa po ng Gamaleya Research Institute ay dapat mailagay sa loob ng isang madilim na lugar na may temperatura na hindi lalampas ng negative 18 degrees Celsius. Ipinunto po ng ahensya na maaari lamang magamit ang bakuna sa loob ng 6 na buwan at pwede itong maiturok sa mga individual na 18 years old pataas. Brigada Balita. Mga kabrigada, barangay captain po na may sakop sa Caloocan Resort na dinumog ng tao, sinuspende at pinaa-aresto. Si Brigada Ernie Napukaw sa balita. Brigada Ernie, ibrigada mo. Brigada Live Report. Iniutos ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pag-aresto kay Barangay 171 Chairman Romeo Rivera na may sakop sa gubat sa Ciudad Resort sa Caloocan City na nagbukas ng operasyon sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni DILG Undersecretary Ipemaco Densing na pinakukulong nila ang nasabing barangay chairman. Ipinunto ni Densing na isa sa ilalim si Rivera sa preventive suspension at pagkakasuhan ng paglabag sa Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable
Communicable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act at Article 208 ng Revised Penal Code for dereliction of duty. Itinanggi naman ni Rivera na nagpabaya siya sa kanyang mga tungkulin. Gayunman, aminado si Rivera na wala siya sa lungsod nang magtungo ang kanyang pamilya sa Bulacan para umattend sa isang misa para sa Mother's Day. Ipinaliwanag rin ni Rivera na agad niyang iniutos sa mga tanod na sawayin ang mga bisita ng resort dahil sa pagsuway sa ban at mass gathering. Samantala, binigyang din naman ni Dinsing na hindi pwedeng gamitin ng mga kapitan na dahilan na hindi nila alam ang nangyayari sa kanilang mga nasasakupan. Yan ang report atid ng Yamivit, Batang Lamang. Ito si Kabrigada Ernie Napukaw ng Brigada Luce FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, dinepensahan ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. ang anti-terror law sa Korte Suprema sa gitna ng mga aligasyon na magagamit ang batas para sa red tagging activities umano ng state forces. Sa muling pagbubukas ng oral arguments ay tinanong ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa mga abogado ng gobyerno kung mahahalin tulad ba ang sitwasyon ng Pilipinas sa McCarthyism phenomenon sa Estados Unidos noong 1950s kung saan ay pinangunahan ni US Senator Joseph McCarthy ang mga investigasyon na nag-expose sa mga hinihinalang komunista sa naturang bansa. Bilang tugon ay itinanggi ni Assistant Solicitor General Marisa de la Cruz Galanides na buhay ang McCarthyism sa Pilipinas. Iginiit ni Galanides na walang kinalaman ng gobyerno sa red tagging at ang aksyon ng lahat ng law enforcement agencies ay alinsunod sa implementasyon ng Anti-Terrorism Act of 2020 matapos na isagawa ang malalimang investigasyon at case build-up. Nabanggit rin ni Associate Justice Rosemary Carandang ang parehong katanungan para kay Esperon. Ayon kay Esperon, posibleng may pagkakapareho ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon sa Red Scare era. Gayunman, sinabi ni Esperon na noong 1950s ay sinalakay ng mga komunista ang South Korea. Ipinunto pa ni Esperon na magsisilbi lamang na banta ang batas sa mga armadong terorista kasabay ng kanyang pagpuri sa maraming safeguards na inilagay sa anti-terror law. Brigada Balita. At kinundena ng Miriam College ang paggamit po ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa mga litrato ng kanilang mga estudyante na walang paalam. Sa isang pahayag ay sinabi po ng school president na si Ambassador Laura Del Rosario na kinuha po ng NTF-ELCAC ang litrato mula sa website ng kolehiyo at ginamit ito sa online forum na idinaos noong January sa pamamagitan ng Facebook Live na may title na Para sa Youth PH, The Relaunching. Sinabi po ni Del Rosario na makikita na konektado ang video sa isang post kung saan ay sinabi na makakasama nila ang mga student leaders mula sa iba't ibang universidad upang talakayin ang issue ng red tagging, DND-UP Agreement at Anti-Terror Act of 2020. Ipinunto pa nito na nakarating sa kanila na ginamit po ng NTF-ELCAC ang crop group photo ng kanilang high school students sa isa sa mga presentasyon nito sa nasabing online forum. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, inanunsyo ng World Health Organization na nakarating na po sa 44 na bansa ang COVID-19 variant na nagdulot ng matinding outbreak sa India. Sinabi ng WHO na nakita ang B.1.617 variant sa mahigit 4,500 samples na naka-upload sa isang open access database mula sa 44 na bansa na nasa 6 na WHO regions. Ipinunto rin nito na nakatanggap ang WHO ng mga ulat ng detection mula sa karagdagang 5 bansa. Sa labas ng India ay sinabi nito na ang Britanya na ang may pinakamaraming COVID-19 cases na idinulot ng naturang variant. Nitong nakarang linggo naman ay dineklara ng WHO bilang variant of concern ang B.1.617 na may 3 sublineages na bahagyang magkakaiba ang mutations at characteristics. Napabilang ng Indian variant sa 3 iba pang mutations ng COVID-19 na una nang nadetect sa Britanya, Brazil at South Africa. Brigada Balita.
Samantala mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Huwebes. Sa palitan ng piso kontra US dollar 47.94. Singaporean dollar 35.94. Canadian dollar 39.53. Sa euro 57.89. Saudi Riyal 12.78. Chinese yuan 7.43 at sa Japanese yen sa 44 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Maxan Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vit. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikden. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the Music and News Authority.